Isang viral na video, isang simpleng tanong na, "Kamusta ka na?" Pero bakit parang naging political battleground ito online? Mga kababayan, sa panahon ngayon, isang clip lang ang kailangan para mag-trending ang isang politiko. Pero ang mas mahalagang tanong, buong katotohanan ba ang napapanood natin o edited perception lamang? Ngayong gabi mga kaibigan, himayin natin ang viral Senate reporter video na kinakasangkutan ni Senador Pia Cayetano, Senador Sherwin Gatchalian at Senador Mig Subiri. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ang konteksto? Ano ang sinasabi ng body language? Ano ang epekto nito sa public trust? At bakit parang netizens ang nagsasabing mas mahalaga ang framing kaysa facts? This is not a blind loyalty, ha? This is not also a hatred. This is analysis. At dito sa channel na ito, facts muna bago emosyon. Dahil sa panahon ngayon, hindi sapat ang maingay, kailangang malinaw. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Unahin natin ang timeline. May lumabas na viral clip involving Senate interactions at reporter coverage sa social media. Mabilis ang naging interpretasyon ng mga tao. Typical online reaction. Ayan na naman, ang drama na naman. Naku po yan, may tinatago. Naku, mga politikong plastic. Naku po, out of context yan. At dito pumapasok ang unang malalaking problema sa digital age. Short clips create long conclusions. Kapag 15 seconds lang ang napanood mo, minsan feeling mo, alam mo na ang buong storya. Parang kape. Di ba? Pag uminom ka ng kape, konting sip lang, malalaman mo na kung masarap yung kape. Di po ba? Okay? Parang ganyan po yun. Pero hindi ganun kasimple ang politika eh. Hindi parang kape. Sa Senate environment nga, maraming bagay ang hindi nakikita sa camera. Yung prior conversations, committee tensions, political alliances, media timing, at interpersonal dynamics. Ang tanong ngayon, nagkaroon ba ng selective framing? Napakalakas ng kapangyarihan ng editing. Hindi mo kailangan magsinungaling directly para maimpluwensyahan ang perception ng mga audience mo. Minsan sapat na ang tamang camera angle, dramatic music, zoom effect, at strategic cutting. Example, kung ipinakita mo ang isang senador na nakasimangot, automatic sasabihin ng viewers, galit siya. Pero paano kung pagod lang, iniisip ang hearing, o kinunan lang siya habang kumukurap? This is why media literacy matters. Sa viral politics today, hindi lang facts ang laban, naratibo ang laban mga kaibigan. Ngayon pagdating kay Senadora Pia Cayetano, marami nagsasabi, isa siya sa mga pinaka-discipline pagdating sa Senate communication. Mapapansin ninyo, measured magsalita, hindi agad nagpapa-apekto, at very calculated sa public image. Critics say too polished, supporters say professional. At dito, interesting ang mga discussion mga kaibigan. Kapag kalmado ang politiko, minsan tinatawag na scripted. Kapag emotional naman, tinatawag na unstable. So ano ba talaga ang tamang standard? Mga kaibigan, ngayon naman, pag-usapan natin sina Sherwin Gatchalian at Mig Subiri. Pareho silang matagal na sa public service, pero magkaiba ang leadership branding nila. Kay Gatchalian, policy-focused image, economic and education discussions, technocratic approach. Kay Subiri naman, consensus building style.
traditional coalition politics, at relationship-driven leadership. Pero sa social media age, kahit gaano kaganda ang credentials, isang viral clip lang yan. Pwedeng magbago ang public perception. At ito ang danger. People now judge leadership through memes. Ang totoong laban, perception war. Hindi na sapat ngayon ang performance sa Senado. Kailangan marunong ka rin sa optics, online engagement, emotional messaging, at viral survival. Sa totoo lang, may pagkakataon na mas viral ang simpleng facial expression kaysa isang 3 oras na policy discussion. And that should concern all Filipinos, ikaw at ako, tayong lahat. Because democracy becomes weaker kapag mas malakas ang edited emotions kaysa verified information. Kaya basahin natin ang iba't ibang klase ng reactions online, no? Ayan, sabi may mga nagsasabi kasi, context matters, mukhang incomplete ang clip, hindi natin alam ang buong nangyari. Ngayon wala po ako pinapakita sa inyo Gusto ko po kasing ma-imagine nyo lahat no? Media should show full footage, politicians should also be transparent. Totoo naman, di ba? At dito natin makikita, hindi talaga ang publiko. At healthy yun sa isang demokrasya katulad ng Pilipinas. Basta fact-based ang discussion. Ngayon hindi lang politiko ang dapat accountable. Kasama rin tayo mga vloggers, okay? Mga pages, okay? Mga media outlets. Pero social media tayo, media rin tayo. At kahit ordinaryong content creators. Kapag mali ang framing kasi, pwedeng masira ang reputasyon ng tao. Kaya kinaiingatan din po natin yung mga yan. Kapag kulang ang context, pwedeng ma-mislead ang publiko. At kapag puro rage content na lang, nawawala ang critical thinking. Katulad po ng isang babaeng vlogger, no? Ang ganda na niya ngayon Anyway, sa mga kabataang nanonood at sa ating mga OFWs, kaya kayo ngayon ang biggest digital political audience. Kaya mahalagang matutunan. Fact check nyo muna. Source verification at emotional awareness online. Hindi porket viral yan, totoo agad. Hindi porket trending, kumpleto na ang kwento. Ngayon, mga kababayan by the way, habang nanonood kayo ng political analysis videos gaya nito, maraming viewers natin ang nagtatanong ng mga sulit finds online. Trending ngayon, ADV, riding essentials para sa mga long rides. Ergonomic home office setups para sa mga OFWs. Mechanical keyboards para sa mga students at editors. Smart pet feeders para sa mga fur parents. At compact power banks para sa mga laging on the go. Check nyo ang affiliate links natin sa description at itatag din po natin yung mga yan kung gusto ninyo ng sulit at trending finds mula sa Shopee, Lazada at Zalora. Sa huli mga kababayan, hindi natin kailangang sambahin ng mga politiko. Hindi rin kailangang automatic na maniniwala sa viral clips. Ang kailangan natin, mas malalim na pag-iisip. Because democracy survives not through noise, but through informed citizens. Anong masasabi ninyo? May kulang bang context? May media bias ba? Or normal lang ito sa modern politics? Comment down below. At kung gusto niyo ng mas balanse, mas critical at mas fact-based political analysis, subscribe, like, at i-share ninyo ang video na ito. Again, this is Lan from the #WalkWithLan. At tandaan, ang malayang pag-iisip, hindi dapat kinakatakutan. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas.